Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang marungis na matandang basurero na inamak, minaliit at hinamon ng isang mayabang na abogado na magtuos sila sa korte. Ang hindi alam ng mapang-aping abogado, ang lalaking tinatawag nilang basura ay ang dating resigned genius lawyer na kinatatakutan ng mga tiwali sa bansa. Bakit siya nagpasyang mamulot ng basura? At paano niya tuturuan ng leksyon ng abogado gamit ang batas na siya mismo ang nagdisenyo? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at mausok na kalsada ng lungsod, isang matanda ang dahan-dahang humihila ng kanyang kariton. Siya si Mang Oscar. Sa unang tingin, aakalain mong wala na siyang silbi sa lipunan dahil sa kanyang suot na sako at amoy na dumidikit sa bawat basurang kanyang napupulot. Kasama niya ang batang si Rod, isang ulila na itinuring na niyang apo. Lolo Oscar, pahinga muna tayo. Ang bigat na nitong karito natin. Tapos ang init pa ng sikat ng araw. Baka matayin tayo niyan. Ayos lang ako, Rod. Kaunti na lang ito. At mapupuno na natin ang kota para sa araw na ito. Kailangan natin makabili ng gamot mo at pambayad sa munting silong natin. Habang tumatawid sila sa tapat ng isang marangyang gusali, ang B-Legal Chambers, isang makintab at itim na luxury car ang mabilis na pumarada. Sa sobrang bilis nito, muntik na magip ang kariton ni Mang Oscar. Sa gulat ni Rod, nabitawan niya ang isang sako ng mga lata na umarang sa pinto ng sasakyan. Ano ba? Hindi ba kayo tumitingin sa dinadaanan nyo? Tingnan mo itong gulong ko. Nadumihan na ng mga kalawangin yung basura. Pasensya na po, attorney. Nabigla lang po kami sa bilis ng pasok ninyo. At sumasagot ka pa. Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng oras ko? Mas mahal pa sa buong buhay ninyo. Oscar, di ba? Ilang beses ko na kayo nakikita rito. Ang dumi-dumi niyo sa paningin. Attorney Victor, humihingi na po ng paumanhin ng bata. Nililigpit na po namin ng mga lata. Hindi naman po kailangan magtaas ng boses. Aba, marunong magsalita ng maayos ang matanda. Akala ko ba puro basura lang ang alam ng utak ninyo? Alam mo, dapat sa inyo ay tinatapon sa dump site para hindi nakakaabala sa mga taong may ambag sa ekonomiya. Ang ambag sa ekonomiya ay hindi nasusukat sa kintab ng sasakyan, attorney. Minsan, ang pinakamalinis na konsensya ay nasa ilalim ng pinakamaduming damit. Natigilan si Victor. Hindi niya inaasahan na ang isang basurero ay gagamit ng ganoong klaseng pananalita. Imbis na mapahiya, lalong nag-apoy ang kanyang kayabangan. Lumapit siya kay Mang Oscar at dinuro ito. Huwag mo akong pangaralan. Abogado ako. Ako ang batas dito. At dahil danyos porwisyo ang ginawa ninyo sa sasakyan ko, idedemanda ko kayo ng obstruction of justice at damage to property. Attorney, wala po kaming pera. Patawarin niyo na po si Lolo. Walang patawad-patawad. Gusto mong subukan ang galing ko? Sige, hahamunin kita, matanda. Labanan mo ako sa korte. Idedemanda kita para mawala ka na sa kalsadang ito. O baka naman, gusto mong lumuhod ngayon dito at dilaan ng dumi sa sapatos ko para iurong ko ang kaso. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Naawa sila kay Mang Oscar. Habang si Victor naman ay tila isang buwetre na gustong lapain ang biktima. Ngunit sa halip na matakot, may nagbago sa mga mata ni Mang Oscar.
Ang malungkot at pagod na mga mata ay biglang nagningning ng talino at tapang. Hinahamon mo ako sa korte, Attorney Victor. Sigurado ka ba riyan? Maraming pinto ang korte. Ngunit isa lang ang labasan para sa mga tulad mong gumagamit ng lisensya para mang-api. Ang lakas ng loob mo. Sige, bukas na bukas din. Matatanggap mo ang subpoena. Siguraduhin mong may abogado ka dahil dudurugin kita sa harap ng huwes. Wala kang laban sa isang top-notch lawyer na gaya ko. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Magkita tayo sa korte. Rod, halika na. Marami pa tayong ililigpit. Pag-alis ni Victor, napadabog na isinara ang pinto ng kanyang kotse, naiwang tulala si Rod sa kanyang lolo Oscar. Lolo, bakit nyo pinatulan? Paano tayo lalaban? Wala tayong pambayad sa abogado. Baka makulong kayo. Huwag kang mag-alala, Rod. Minsan, kailangan bumalik ng isang leon sa kagubatan para paalalahanan ng mga asong ulol kung sino ang tunay na hari. Hindi natin kailangan ng abogado dahil ang katotohanan ang hawak ng ating depensa. Pag-uwi sa kanilang barong-barong, binuksan ni Mang Oscar ang isang lumang baol na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan na kariton. Sa loob nito ay may isang itim na toga, mga lumang libro ng batas at isang gintong medalya na may nakaukit na The Vanguard of Justice, Most Outstanding Lawyer of the Decade. Sino nga ba talaga si Oscar? At anong sikreto ang itinatago niya kung bakit siya nagbitiw sa rurok ng kanyang karera para maging isang basurero? Isang malaking gulo ang papasukin ni Attorney Victor. Dahil ang inakala niyang langgam na titiris ay ang higante na minsan nang nagpabagsak ng mga kurap sa opisyal. Pagod na umuwi si Mang Oscar at Rod sa kanilang munting barong-barong sa gilid ng riles. Ngunit hindi gaya ng dati, tahimik si Mang Oscar. May lalim ang kanyang mga tingin na tila ba bumabalik sa isang panahon na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang mahimbing na natutulog ang batang si Rod, dahan-dahang hinila ni Oscar ang isang lumang baol mula sa ilalim ng mga nakatumpok na sako. Akala ko, sapat na ang manahimik. Akala ko, ang pagtalikod sa mundong iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ang katarungan, kahit anong tabon mo ng basura, pilit na umaalingasaw kapag may naaapi. Binuksan ni Oscar ang baol. Doon, bumungad sa kanya ang IBP. Nakasulat doon, Attorney Oscar M. Valderrama. Sa tabi nito ay isang litrato ng isang masayang pamilya, isang asawa at isang anak na babae. Ngunit ang litratong iyon ay may bakas ng tuyong dugo. 15 taon. Victor, 15 taon. Simula nang tinalikuran ko ang batas dahil sa mga katulad mong ginagawang negosyo ang katarungan. Pero kung kailangan kong isuot muli ang balote ng katotohanan para turuan ka, gagawin ko. Samantala, sa marangyang opisina ni Victor, halos mabulunan siya sa kakatawa habang kausap ang kanyang mga kasamahan. Can you believe it? Isang basurero. Hinamon ako sa korte. Sabi pa niya, iisa lang ang labasan ng korte para sa mga tulad ko. Baka sa kangkungan ang labas niya. Pero, attorney, bakit mo pa pinatulan? Baka masayang lang ang oras mo sa isang pulubi. Hindi mo naiintindihan. Gusto kong ipakita sa lahat na walang sino nang pwedeng humarang sa daanan ni Victor Alcacide. Gagamitin ko ang kasong ito para mapatunayan na ang batas ay para sa may mga kapangyarihan lang. Ipapalayas ko ang lahat ng squatter at basurero sa tapat ng building na ito. It's about dominance, my friend. Kinabukasan, habang namumulot ng mga plastik si Mang Oscar,
Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat niya. Inabutan siya ng isang puting sobre ng isang nakabarong na lalaki, ang Subpuena. Mang Oscar, pinapatawag po kayo sa Metropolitan Trial Court bukas, alas 9 po ng umaga. Preliminary hearing para sa kasong isinampa ni Atty. Victor Alcacid. Lolo, ito na po yun. Ano nang gagawin natin? Wala tayong pambayad sa PAW. At sabi nila, kaibigan daw ni Atty. Victor ang mga huwes doon. Rod, ang ibon, kahit gaano kataas ang lipad, kailangan pa rin tumapak sa lupa para kumain. Huwag kang matakot. Bukas, isasuot mo ang pinakamalinis mong damit. Sasamahan mo ako. Pero lolo, ang dumi po ng suot natin. Pagtatawanan lang tayo sa korte. Ang korte, Rod, ay hindi fashion show. Ang mahalaga ay ang linis ng iyong salita at ang bigat ng iyong katotohanan. Dumating ang araw ng paglilitis. Punong-puno ang loob ng court branch dahil kumalat ang balita tungkol sa abogado versus basurero. Gustong makita ng lahat kung paano lalampasuhin ng tanyag na si Victor ang matandang marungis. Pumasok si Victor sa loob ng courtroom na animoy isang hari. Nakaarmas ng mamahaling suit, Rolex na relo at bitbit ang kanyang mga legal assistants. Sa kabilang banda, pumasok si Mang Oscar na suot ang isang lumang polo shirt na kupas na ang kulay. Suot ang tsinelas na luma at kasama ang batang si Rod. Call the case. People of the Philippines versus Oscar Valderrama for malicious mischief and obstruction of public space. Seryosong sabi ng judge. Tumayo ang mayabang na si Victor. Ready for the prosecution, Your Honor. At dahil mukhang wala pong pambayad ng abogadong nasasakdal, mungkahi ko pong ituloy ng kaso para hindi na masayang ang oras ng kagalang-galang ng korting ito. Mang Oscar, nasaan ang iyong abogado? Gusto mo bang bigyan ka ng korte ng counsel de office? Tumayo si Mang Oscar ng dahan-dahan. Ang boses ay hindi paos, kundi buo at malakas. Maraming salamat, Your Honor. Ngunit hindi ko na kailangan ng abogado. I will represent myself. I am invoking my right to self-representation under the rules of court. Your Honor, with all due respect, ang batas ay hindi napupulot sa basura. This man is basurero. He doesn't know the first thing about jurisprudence or the rules of evidence. Mag-aaksaya lang tayo ng oras dyan. Ang batas, Atty. Victor, ay hindi isang eksklusibong club para sa mga nakasuot ng korbata. Ito ay sandata ng mahina laban sa mga pamangapi. Your Honor, I am ready to proceed. And if the prosecution is so confident, why does he look so bothered by a simple scavenger? Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Nagulat ang judge sa diksyon at sa paraan ng pagsasalita ni Oscar. Hindi ito boses ng isang mangmang. Ito ay boses ng isang taong biyasa sa loob ng silid na iyon. Very well said. Propose your stipulations, Atty. Victor. Simple lang, Your Honor. Ang matandang ito at ang kanyang bata ay sadyang hinarang ang aking sasakyan at nagtapon ng basura sa aking property, causing damage and delay to my high-profile meetings. I have CCTV footage. CCTV footage? Napakaganda. Your Honor, may I request that the footage be played? At may I also ask the prosecutor, Atty. Victor, sa oras ba ng insidente, nasaan ang inyong sasakyan? Nakaparada ba ito sa tamang loading and unloading zone? O nakaharang sa pedestrian right of way na labag sa Article 694 ng Civil Code
tungkol sa nuisance. Natigilan si Victor. Bagyang namawis ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan na babasahan siya ng specific article ng civil code ng isang taong amoy basura. Anong kinalaman yun sa pagdumi ng sasakyan ko? Malaki, attorney. Dahil kung ikaw ang unang lumabag sa batas sa pamamagitan ng ilegal na pagparada, wala kang legal na basihan para ireklamo ang mga taong naaabala ng iyong illegal na gawain. Doctrine of Unclean Hands, attorney. Pamilyar ka ba roon? O masyado kang busy sa pagbibilang ng pera mo? Kaya nakalimutan mo na ang basic legal ethics. Sa puntong ito, ang buong korte ay tumahimik. Si Rod ay napanganga sa galing ng kanyang lolo. Ang mapang-aping abogado ay tila nabulunan sa sarili niyang laway. Sino ba talaga ang basurerong ito? At bakit tila mas kabisado niya ang batas kaysa sa isang aktibong abogado? Ang loob ng courtroom ay nabalot ng tensyon. Ang mga nanonood, pati na mga security guard ay tila nakalimot huminga. Si Atty. Victor, na kanina lang ay parang tandang na nakapamaywang, ngayon ay panay ang punas ng pawis sa kanyang noo gamit ang mamahaling panyo. Your Honor, I object. Ang mga sinasabi na matandang ito ay legal. Legal mambo-jumbo na wala namang kinalaman sa krimen niya. He is trying to confuse the court with high-sounding words he probably just overheard from real lawyers. Objection. Overruled. Atty. Victor, ang tinutukoy na nasasakdal ay isang valid legal point. Mang Oscar, ipagpatuloy mo. Naglakad ng dahan-dahan si Mang Oscar sa gitna. May otoridad ang bawat takbang. Salamat, Your Honor. Atty. Victor, sinabi mo sa iyong sinumpaang salaysay na ang iyong sasakyan ay nasa perfect condition bago ang insidente. Ngunit ayon sa CCTV na ipapakita mo sana, makikita na ang gasgas sa iyong pinto ay matagal na doon. Bunga ng iyong pagbangga sa isang gutter sa ibang lugar. 3 araw na ang nakakalipas. Pagsisinungaling yan. Paano mo malalaman yan? Basurero ka lang. Alam ko. Dahil ako ang namumulot ng mga sirang parte ng sasakyan na iniwan mo sa kanto ng rekto noong Martes ng gabi. Nakita ko ang plaka mo. Nakita ko rin na medyo pasuray-suray ka nang bumaba ang sasakyan. Gusto mo bang ipatawag ko ang bartender ng Blue Lunch para tanungin kung gaano karaming alak ang nainom mo bago ka nagmaneho? Napanganga ang lahat. Si Rod na nasa gilid ay parang nanonood ng isang pelikula kung saan ang kanyang lolo ang bida. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sino ba talagang matandang ito? Bakit alam niyang lahat? Bulong ng ilan. Your Honor, this is character assassination. Wala itong kinalaman sa kaso. May kinalaman ito, Atty. Victor. Dahil ang kasong isinampa mo ay malicious mischief. Ibig sabihin, kailangan patunayan mo na may intensyon kaming sirain ang property mo. Pero ang totoo, ginagamit mo lang ang kasong ito para pagtakpan ang sarili mong kapabayaan at para abusoy ng mga taong akala mo ay walang laban sa iyo. Mga Oscar, hindi pangkaraniwan ang iyong kaalaman sa batas. Maaari ko bang malaman kung saan ka nag-aral o kung anong iyong pinagmulan? Tanong ng judge. Tumigil ang mundo sa loob ng silid. Inayos ni Oscar ang kanyang lumang polo shirt at tumayo ng tuwid. Ang kanyang boses ay naging malamig ngunit punong-puno ng dignidad. Your Honor, ang pangalan ko ay Oscar Valderrama. Noong taong 2010, ako ang senior partner ng Valderrama and Associates. Ako rin ang dating bar top notcher at nagsilbi bilang consultant ng Supreme Court. Bago ako nagpasyang lumayo sa lahat. Parang may sumabog na bomba sa loob ng korte. Ang pangalang Oscar Valderrama ay isang alamat sa mundo ng batas.
Siya ang abogadong hindi kailanman natalo. Ang abogadong nagpakulong sa 3 senador. Ngunit biglang naglaho matapos ang isang trahedya na pumatay sa kanyang pamilya. Balderrama, ikaw ang the Lion of the Court. Imposible. Patay na si Balderrama. Sabi nila, nagpakamatay siya. Namumutla na sabi ni Victor. Ang taong kilala nyo ay namatay na nga kasabay ng kanyang pamilya. Pero ang abogadong nanindigan para sa katarungan, narito pa rin, namumuhay sa gitna ng mga basurang tinatapon ninyo. Dahil sa basura, doon ko nakita ang tunay na dumi ng lipunan. Ang mga taong katulad mo, Victor. Lolo, totoo po ba ito? Abogado po kayo? Bulong ni Rod. Hindi lang abogado, Apo. Ako ang magpapatunay sa iyo na ang katarungan ay hindi nabibili ng mamahaling kotse. Si Victor ay tila naging isang basang sisiw. Ang kanyang yabang ay napalitan ng matinding takot. Alam niya ang reputasyon ni Balderrama. Alam niya na kapag si Balderrama ang kalaban, walang butas na hindi nito mahanap. Your Honor, I would like to move for the dismissal of the case. Iuurong ko na po ang demanda. Nagkamali lang po siguro ako ng intindi sa nangyari. Not so fast, attorney. Binuksan mo ang pinto ng korte. Ngayon ay tatapusin natin ang laban. Your Honor, I am filing a countercharge against Attorney Victor Alcacid for perjury, unethical conduct, and grave abuse of authority. At mayroon din akong ebidensya ng kanyang pagkakasangkot sa pagporged ng mga land titles sa aming komunidad para palayasin ang mga mahihirap. Sa puntong ito, lalong nag-ingay ang korte. Ang kasong nagsimula sa isang basura sa kotse ay naging isang malaking investigasyon laban sa isang tiwaling abogado. Si Victor ay napaupo na lamang habang ang mga media na nakabalita sa presensya ni Balderrama ay nagsimula ng dumagsa sa labas ng courtroom. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng The Lion of the Court na si Oscar Balderrama ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Sa labas ng courtroom, nagkakagulo ang mga reporter. Habang sa loob naman ay tila biniyak na kawayan ang katahimikan. Si Victor ay hindi na makatingin ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang mga dokumento. Hindi ito maaari. Paano nga ang isang taong nakatira sa tambakan ay naitago ang ganitong talas ng isip? Attorney Victor, meron ka bang isasagot sa mga akusasyon ni Mang Oscar? O dapat ko na bang sabihing Attorney Balderrama? Your Honor, ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Wala siyang ebidensya na sangkot ako sa anumang land grabbing. Isa siyang hamak na boserero. Ang kanyang salita ay walang timbang kumpara sa aking reputasyon. Reputasyon? Ang reputasyon mo, Victor, ay parang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng katotohanan. Tiniti ako sa'yo. Gogoho ang lahat ng iyan. Kinuha ni Oscar ang isang lumang folder mula sa kanyang kariton na nasa labas ng korte. Ibinigay niya ito sa clerk of court. Your Honor, ang folder na iyan ay naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa sa Barangay San Roque, ang komunidad kung saan ako nakatira. Mapapansin ninyo na ang mga perma ng mga residente ay peke at ang notaryong ginamit ay sa ilalim ng opisina ni Attorney Victor Alcacid. Kaya pala, gabi-gabi nagsusulat si Lolo. Tinitipon niya mga perma ng mga kapitbahay namin para protektahan kami. Bulong sa sarili ni Roda. Legal na nakuha ang mga dokumentong iyan. Hindi yan pwedeng gamitin sa korte. Hindi yan illegal, Victor.
Dahil ang mga residenteng niloko mo, ang mismong nag-abot niyan sa akin. Akala mo'y basura lang ang pinupulot ko araw-araw. Mali ka. Pinupulot ko ang mga piraso ng katotohanang pilit niyong itinatapon para pagtakpan ng inyong mga krimen. Ngunit may mas matinding revelasyon si Oscar. Tumigil siya sa harap ni Victor at ang kanyang boses ay naging emosyonal ngunit puno ng puot. 15 taon. 15 taon nang nakalipas, Victor. Isang kaso ng land grabbing din ang hawak ko noon. Ang mga kliyente ko ay mga magsasaka. Isang gabi, may nag-utos na sunugin ang bahay ko. Namatay ang asawa ko. Namatay ang asawa ko at anak ko. Ang tanging ebidensyang natira ay isang selyo ng singsing na nakita ko sa labas ng nasunog naming bahay. Itinaas ni Oscar ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang maliit na plastic bag na may lamang isang gintong singsing na may initial na B.A. Dahil doon ay namilog ang mga mata at napaurong si Victor. Hindi akin yan. Maraming may initial na ganyan. Ang singsing na ito ay may serial number sa loob, Victor. Register ito ng isang sikat na alahero noong 2011. At tulaan mo kung sino ang bumili. Ang iyong ama na ipinamana sa iyo bilang graduation gift sa law school. Sa puntong ito, ang judge ay nag-utos na ng recess para sa agarang beripikasyon ng mga ebidensya. Si Victor ay tinangkapang tumakas palabas ng courtroom. Ngunit hinarang siya ng mga pulis na kanina pa nakatunog sa mga revelasyon ni Oscar. Lolo, justice na po ba ito? Mananalo na po ba tayo? Malapit na, Apo. Ang katarungan ay hindi mabilis. Pero kapag ito ay dumating, wala itong pinipiling antas sa buhay. Habang iginigit na si Victor ng mga otoridad, isang itim na van ang huminto sa labas ng korte. May mga lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. Ang mga ito ay mula sa Office of the Ombudsman at sa NBI. Mukhang hindi lang si Victor ang may problema. Ang buong sindikato na kinabibilangan niya ay nasa panganib dahil sa isang basurerong hindi nila dapat kinalaban. Balot ng tensyon ang buong korte sa pagpapatuloy ng hearing. Ang labas ng gusali ay punong-puno ng mga taga-suporta ni Mang Oscar. Mga kapwa niya basurero, mga magsasaka, at mga taong minaliit ng lipunan. Lahat sila ay sumisigaw ng hustisya para kay Balderrama. Sa loob, si Atty. Victor ay tila isang preso na bago pa man matulan. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang dating makintab na suit ay gusot-gusot na sa pawis. Order in the court. After a quick verification with the National Bureau of Investigation and the Jewelry Registry, the evidence presented by the defendant Mr. Oscar Balderrama regarding the ring found at the crime scene 15 years ago is found to be authentic and linked to the family of Attorney Victor Alcacid. Pauls, it's all a setup. Your Honor, hindi nyo pwedeng pakinggan ang isang baliw na basurero. Victor, hindi ako ang sumet up sa iyo. Ang sarili mong kayabangan ang nagdala sa iyo rito. Hinamon mo ako sa korte para hiyain. Pero ang hindi mo alam, 15 taon kong hinintay ang pagkakataong ito. Pinili kong maging basurero dahil alam kong ang mga katulad mo ay itatapon ang mga ebidensya sa basurahan sa paniniwalang wala nang titingin doon. Dito na inilabas ni Oscar ang huling baraha. Ang twist na hindi inaasahan ng kahit sino, maging ni Victor. Your Honor, may huli akong testigo. Isang tao na itinago ko sa loob ng 15 taon para sa kanyang kaligtasan. Ang taong magpapatunay na si Victor Alcacid at ang kanyang ama ang nag-utos ng pagsunog sa aking tahanan.
Bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa mahigit 30 taon na ang pumasok. Maayos ang kanyang suot, mukhang edukada at may malaking pagkakahawig kay Oscar. Hindi! Hindi maaari! Patay ka na! Nakita kong balita! Ito ang anak ko, si Maria. Noong gabing sinunog niyo ang bahay namin, nailabas ko siya. Ngunit pinalabas kong pumanaw na siya para hindi niyo na siya balikan pa. Habang ako ay namumuhay sa kalsada bilang basurero, siya ay nag-aral sa ibang bansa sa ilalim ng ibang pangalan. At alam mo ba kung ano ang tinapos niya, Victor? Tumingin si Maria ng matalim kay Victor. Isa rin akong abogado, Victor. At akong tumulong sa tatay ko na buuin ang lahat ng kaso laban sa inyo sa loob ng mahabang panahon. We were just waiting for you to make one mistake. At ang mistake na iyon ay ang pagbangga sa karito ng tatay ko. Halos simatayin si Victor sa kanyang kinatatayuan. Ang buong plano ay isang mahabang pagiganti na dahan-dahang binuo ni Oscar sa loob ng 15 taon habang nagkukunwaring isang hamak na basurero. In view of the overwhelming evidence of arson, multiple murder, and plunder, this court orders the immediate arrest of Attorney Victor Alcacid. I also recommend the disbarment of the suspect. The case of malicious mischief against Oscar Valderrama is hereby dismissed for lack of merit and for being a clear case of harassment. Nagiyawan ang mga tao sa loob ng korte. Si Rod ay tumalon sa tuwa at niyakap na mahigpit si Mang Oscar. Lolo, malaya na tayo at hindi na tayo kailangan matakot. Hindi na, Rod. Tapos na ang pagtatago. Ang basura ay nalinis na. Lumabas si Oscar sa korte. Hindi bilang isang basurero, kundi bilang isang bayani. Ngunit sa gitna ng mga kamera at interview, may isang bagay na ginawa si Oscar na nagpaiyak sa lahat. Hinabad niya ang kanyang sapatos at ibinigay ito sa isang batang pulubi sa labas at muling hinila ang kanyang lumang kariton. Attorney Valderrama, babalik na po ba kayo sa pagiging abogado? Tanong ng reporter. Ang pagiging abogado ay wala sa opisina o sa toga. Hanggat may mga batang tulad ni Rod na nangangailangan ng proteksyon, mananatili akong tagapulot ng katotohanan sa kalsada. Dahil minsan, ang katarungan ay hindi mo makikita sa makintab na mesa, kundi sa gitna ng mga taong itinuturing ninyong basura. Simula noon, hindi na muling nakita si Victor, kundi sa likod ng rehas. Si Oscar naman ay nagtayo ng isang libreng legal clinic sa gitna ng tambakan, kung saan ang bawat basurero ay may boses at bawat api ay may tagapagtanggol. At dito po nagtatapos ang ating kwento tungkol sa The Lion of the Court na si Oscar Valderrama. Isang paalala na wag tayong manlalait ng ating kapwa base lamang sa kanilang anyo o hanap buhay. Dahil hindi natin alam, ang taong tinatawanan natin ngayon ay mga taong magliligtas sa atin kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa Tamokski TV. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at ang twist nito. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang kwento na ito. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.